Hey, what's up mga bro? Kai Sotto makakaharap sa susunod na laban ang dalawang Pinoy na sina RJ Barrientos at Matt Aquino at kilalanin din ang tatlong import na magpapahirap kay Kai next game. Ito na nga ang mga must-win games ng Yokohama Corsairs para makapasok sila sa playoffs. Kakayanin kaya ni Kai at Kawamura, tutukan. Pero baka naman pwede ka mag-subscribe sa aking channel na medyo malamyak. Pero sa umpisa lang yan at babawi sa dulo. Matapos nga ang maalat na game ni Kai Sotto kontra sa Ibaraki Robots noong isang araw, ay gigil itong makabawi sa susunod na laban nito kontra yan sa Shinsu Brave Warriors na napaka-exciting dahil may dalawang Pinoy sa lineup nito. Nasa lineup nga ngayong season ang anak ng dating PBA player na si Marlo Aquino, na si Matt Aquino at ang Gilas Ace Guard na si RJ Barrientos. Susubukan nga ni Kai at katandem nitong si Kawamura na talunin ang halos import na lineup ng Shinsu Brave Warriors para magstay at makapasok sa playoffs this year. Nasa lineup nga din ng Brave Warriors ang tatlong import na tsak na magpapahirap kay Kai sa ilalim. Una na dyan ang dating NBL Australia champion na si Angus Brand na panigurado ay pahihirapan ang depensa ni Kai dahil ang pambala ng import na ito ay ang laruan nito sa ilalim. Tsak na may hirapan si Kai mamain ang veteranong player na ito dahil na din sa laki ng katawan nito at liksi kumilos. Pero hindi lang si Brand ang pipigilan at didepensahan ni Kai dahil nasa lineup din ng Shinsu Brave Warriors ang scoring machine nito na si Justin Matz. Nag-average si Matz ng 13.1 points at 6 rebounds per game at magaling din ito gumawa ng espasyo sa ilalim, kaya naman matinding depensa ang kailangan ni Kai para maungusan ng player na ito. Panghuli naman sa import na susubukan ng depensa ni Kai ay ang 6'10" na si Wayne Marshall na medyo magulang maglaro pero disente ang mga naibibigay na punto sa kanyang team. Nag-average si Marshall ng 10.9 points at halos 9 rebounds per game, kaya naman isang matinding bakbakan ito sa ilalim at kung kakayanin kaya ni Kai na limitahan ang import na ito. Bagamat hindi masyadong maganda ang mga puntos na naibibigay ng dalawang Pinoy na sina RJ at Matt, eh hindi dapat pakampante ang team ni Kai dahil malamang sa malamang pinaghahandaan din nila ito. Ito nga ang mga games na dapat maipanalo ng Yokohama Corsairs kung gusto nilang makapasok sa playoffs this season.